Okay, so good morning. So kahapon, hindi ako nakapag-video pero umakit ako. Sabihin ko sa inyo yung balita mamaya. Pero so ngayon, tingnan muna natin mga alaga natin dito. So, eto, magkakaroon din tayo ng bagong way ng papatubo natin ng cuttings. So, may setup na ako dun sa baba. Indoor na lang natin papatubuin yung cuttings natin. Kasi nga, sabi ko sa inyo, parang may mga maliliit na gagamba or kung ano man yung tawag dyan, na nagbe-breed na sila dito. So, siguro, yun nga, lapses ko rin yun. Pero yun, tas yun dito, meron akong dalawang, yun, doon sa gilid na yun, no? May Thai basil doon, galing sa baba, ilalagay natin dito, dalawa. Katulad ng ginawa natin dito sa sweet basil na nandun sa likod. Tapos, yan. So, malamang mamaya gagawa na rin tayo ng mga cuttings ng Thai tsaka sweet basil bagong mga cuttings. Tapos, indoor natin sila pauugatin. So, ito, tawag dito, yung bulaklak ng Thai basil, oh, ganda. Yan. Ito rin, oh, ang ganda. Oh, yan, Thai basil. Good. So anyway, magkakaroon tayo ng malaking adjustment soon. Pero sa ngayon, unti-unti na natin tong lilinisin. Tatanggalin din natin to. Yan. So yan, hindi naman tayo may mapansin nyo. Nakita ba sa video? May maliliit na itim-itim. Hindi ko lang kung insekto or gagamba. Possible gagamba eh. Hindi ko siya gumagalaw sila, oh. Hindi lang kita sa video kasi maliliit sila. Parang mga tuldok-tuldok. So yan, hindi ko na to kakainin. Iko-compost na lang din natin sila. Ito naman, nabuhay. Ito yung kala natin mamamatay na pero nabuhay, oh. Kailangan lang siguro mas submerge. Pero yan, maganda rin pag-aralan, kale. Tapos ito yung Mizuna natin. Goods naman yung paglaki niya. Tuloy-tuloy lang yung Mizuna hanggang 3 months, 4 months siguro. Tapos, ito, unti-unti na nating i-remake to. May matatanggal. May mawawala. Ito lang siguro mag-stay dito. Ito, tatanggalin ko na. Yan. So, magkakaroon din talaga ng iba't ibang pangyayari. So, tingnan natin iba. Okay, so dito naman, tatanggalin ko na rin yan. Ang papagawa kasi natin dito, parang frame. Tapos, magkakaroon tayo ng double layer na taniman ng lettuce dyan. Yan. So ito yung naka-fix na napag-usapan namin nung gagawa. Pero baka patuloy na natin mula dyan hanggang doon yung frame. So harap lang, nakakapagpatubo naman tayo eh. Hindi nga lang siya ganun talaga kasing okay nung ibang nakikita nyo. Pero para sa akin good enough na siya. Pero syempre gusto pa natin ma-improve. Ang problema kasi ito, pag nataon na mapalitan natin yan ng plastic na pangbubong, yung matibay na plastic na pangbubong na ginagamit talaga nila for commercial greenhouse, pwede siguro. Kaso tatanong ko pa kung magkano yung gagastusin. Kasi medyo malaki yan. Ang sandpot kasi namin ngayon, nandito, paganyan, dito. So kung mapapansin nyo talaga, nakatalikod itong opening na to. Nakatalikod. So isa-isa pa, hindi ko rin naman pwede i-convert itong buong rooftop as greenhouse. Kasi nga, dito rin kami nagsasampay. Ginagamit din to. Ang bala ko, ito, nakita nyo yung slab na yan. Baka magpa-extend tayo dyan ng konti. Tapos yan yung magiging main greenhouse. At kung convert nga natin tong roof to transparent roofing, ito, tatanggalin na yan. Tapos yan, magkakaroon tayo ng setup dyan. Tapos dito, ito, hindi na to magiging problema. Pwede na tayo mag-double, hindi lang double layer na ganun. Double layer dito, tapos isa pa dito sa harap. Pwede. Yan. Kung triple layer pa nga kung pwede, pero titingnan pa natin. Pero double layer lang muna. Tapos pwede na natin mataniman itong part na to kung mau-open tong roof na to. Kasi maaarawan na sila, magiging maganda na yung araw dito.
Siguro makapagtanim tayo dito, mga 3 layer din siguro to, 3. Tapos dito, tapos may isang layer pa dito. Yan. Kasi, hindi mo pwedeng gawing 2 layer dito kasi baka matakpan naman tong nasa baba na dulo habang nagtatraverse yung, or dumadaan yung araw. Kaya itong first layer, 3, tapos may isa ka pang extra layer dito. Kung kakayanin, meron pang isa dyan. Pero yun nga, i-consider na natin kasi syempre bibigat din tong rooftop. Ayaw din naman natin na sobrang bigat dito sa rooftop. Pero yan, kung mapansin nyo, tinanggal na pala natin yung talong. Tinanggal na rin natin yung bell pepper. Tapos yan, mag-harvest tayo ng konting lettuce mamaya. Yan. So ito, hindi pa ako nagre-refill dito pero ganyan lang sila kalaki. Pero halos naubos na nila yung nutrient solution na nandyan. Based sa computation ko, yung nutrient solution per plant, kasi 2 lang sa isang shoebox eh. Nasa 2 liters. 2 liters. Pero kayang-kayang ubusin nyo ng mustasa. Yan. So ito, yan. Magta-transfer kasi tayo ngayon 5. So kung 5 yon, ayun no. Hindi kasabayan nun, mga 1 week after nung batch na yon, meron tayong itatanim ulit na 5. Yan. So, hindi ko sure kung ito na yung tatanggalin ko. Pero pwedeng yun din. O kaya, ito. Ito yung setup dito. 4, tapos isa doon. So, 5. Dito muna sila. Kasi ang papagawa ko talagang napag-usapan namin ay ito. Kasi walang ano to eh. Walang ornamental yun. Ikakat ko na lang or ililipat ko yung ornamental doon. Yung sanga. Yan. May mga ornamental pa kasi dito si nanay. Pero ito. Yan. Ito sa atin na to. Yan. Hanggang doon. Hanggang dito sa may tubo. Alulod. Alulod ba yan? Tawag dyan yan. Hanggang dyan. Pa-extend natin yung frame. So, mga 1 meter or 1.5 meters lang naman yung frame na gagawin. So, ayun. Tapos, bumili tayo ng ganitong net. Yung fine mesh. Pero yung pag nagawa na yung medyo malaki-laking greenhouse dito, yan, sa taas ng slab na yan, high quality mesh na rin din gagamitin natin doon para yun nga tumagal din sa bagyo. Yung nakausap ko na rin naman is nakagawa na rin siya ng greenhouse dati sa Pasig, isang malaking greenhouse daw. Tapos yung plastic na ginamit nila is yung plastic na pwedeng roofing talaga, as in pwedeng mong apakan sa tibay. So ayan, hindi siya katulad nito na later on magiging madilim, hindi daw ganun yun. So hopefully ganun nga mangyari. Kasi papa-convert natin to. Pero syempre hinay-hinay lang. Kung hindi kakayanin ng buo, yun dun muna sa slab. Yun muna yung pag-aralan ma-convert. Yan. Yun lang. Sinare ko lang sa inyo. So ngayon magta-transfer tayo. Ito nga pala yung ita-transfer ko. Ito, mga Olmeti. Hindi Lolio Bionda yan. Lumang tag na yan eh. Ito. Yan. Hindi rin Mizuna. Olmeti yan. Lettuce Olmeti. Nung February 20 ko siya tinanim as seed. Pelleted seed. Tapos ito. Gumawa na tayo ito. Shoebox. So, 2 lang naman yan. Nga pala. Yung dito, kung magkakaroon dyan ng setup yun sa slab na yan, ang gagawin natin, tawag doon, parang rough style na pasadya. Hindi siya kasi styro, medyo mahal yung styro, tsaka ang ginagamit ko kasi net caps. So rough style siguro yung gagawin nating setup doon. Tapos i-improve natin unti-unti to DWC. Then after nun, recirculated DWC. Ganun siguro yung magiging process natin. Pero unti-unti lang din kasi ngayon Kratky pa lang naman na pag-aralan natin. So DWC yung next setup na gagawin natin. So may aerator siya para sa oxygen ng mga plants. Tapos bibili tayo ng medyo malaki-laking styro na pwede siguro kasya mga 25 lettuce, mga ganun. Tapos sa isang setup lang siya na malaki. Yan, papagawa na lang natin din yon. Sa ngayon ito muna, hinahinay lang. At update ko na lang kayo sa susunod. Tatanim ko lang muna to. Bye-bye!